Kumusta na kayo mga magiliw kong taga-subaybay? Sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan. Ang kwentong ating bibigyang buhay ngayon ay hango sa totoong buhay ng aking lolo Ingo. Noong unang panahong siya'y gerilya pa ng panahon ng Hapon. Narito ang kanyang kwento. Alam mo, Apo, sus, pakinggan mo ang aking kwento. Noong kapanahunan ko, noong ako ay gerilya pa sa panahon ng Hapon. Habang kami nakikipaglaban sa mga Hapon, lahat kami kinakabahan, natatakot sapagkat kakaunti lamang kami. May kasama kaming Amerikano na si Brian Utatalos. Wala kaming kasamang mga sundalong Pilipino. Lahat kami mga gerilya. Ang aming mga armas, Springfield, Tamikan. Habang kami nasa Talahiban, patuloy kami gumagapang papuntang ilog ng Andanan River. Sa patuloy naming paggapang, narating namin ang tabing ilog. Mamaya-maya napansin namin napakaraming Hapon. Lahat natutulog sa mga batuhan ng ilog. Pagkakataon na namin paputukan, subalit kailangan namin antayin ang mando ng aming opiser na sundalong Amerikano. Inaantay namin ang hudyat para paputukan namin sila. Nang sumigaw ang aming opiser na sundalong Amerikano, fire! Inumpisahan na namin silang pinutukan. Kitang-kita namin may mga tinamaan. Bagamat kakaunti lamang kami, subalit nakaposisyon ang bawat isa sa amin. Nagulat namin ang napakaraming Hapon. Kitang-kita namin ang iba bumabaliktad sapagkat tinatamaan ng Springfield at Tamigan na aming armas. Mamaya-maya hindi na namin nakikita ang aming kapaligiran. Punong-puno na ito ng usok. Lolo, pagkatapos niyong pinaputukan ang mga sundalong Hapon, ano na nangyari sa kanila? Sila ba ay nangamatay lahat? Naubos ba silang lahat? Ganito, Apo. Nang humupa ang usok, wala kaming nakikita ni isang patay na Hapon. Bakit, Lolo? Di ba sabi mo marami kayong tinamaan? Marami kaming tinamaan. Kaya pala hindi gumaganti ng putok ang mga Hapon. Dahil busy sila sa paghila ng kanilang mga kasama habang pinuputukan namin sila. Mamaya-maya, ang sabi ng aming opisyal, umatras kami. Bumalik kami sa may Talahiban. Bumalik kami kaagad sa may Talahiban. Nanatili kaming nakadapa. Ang sabi ng aming opisyal, gagapang tayo palayo sa lugar na ito para hindi tayo mapapaligiran o mapapaikutan ng mga sundalong Hapon. Dahil nga, Apo ko, kakauti lamang kami. Umalis kami sa lugar na iyon. Subalit, patuloy kaming hinahabol ng mga sundalong Hapon. Napakagaling ng aming opisyal. Hindi kami inabutan. Nang makarating kami sa may bundok,
Ang sabi ng aming opisyal, dito na muna tayo magpapahinga. Inabot na nga ng gabi sila ni Lolo Ingo. Kaya nagpasya silang magpahinga na lamang sa may bandang malayo sa pinangyarihan, malayo sa tabing ilog kung saan naroon ang mga Hapon na kanilang binakbakan o pinaputukan. Ang sabi ng kanilang opisyal, dito na muna tayo magpalipas ng gabi. Habang sila'y nagpapahinga, isinandal nila ang kanilang mga baril sa may inaakala nilang kahoy na nakatumba, babalutan na ng mga damo. Kaya sinandal nila ang kanilang mga baril at ang dulo ng kahoy ay naroon sa kawayanan. Laking pagtataka naman nila, ang kanilang mga baril ay unti-unting bumabagsak o natutumba. Kaya muli na naman nilang isinandal ang kanilang mga baril. Kaya gulat na gulat sila ni Lolo Ingo. Bakit kaya laging natutumba ang kanilang mga baril? Wala namang gumagalaw nito. Kaya ang ginawa nila, tiningnan nila ang kahoy na nababalutan na ng mga damo. Inilapit nila ang kanilang tainga sa kahoy na nababalutan ng mga damo. Nalaman nila ang kahoy ay humihinga, kaya pala natutumba ang kanilang mga baril dahil ang kahoy ay humihinga. Sinuri nilang mabuti ang kahoy na sinasandalan ng kanilang mga baril. Napag-alaman nila, hindi pala kahoy ang kanilang sinasandalan, kundi isang malaking dambuhalang hayop o dambuhalang sawa na hindi na umaalis sa pwesto. Ang ulo'y naroon sa kawayanan. Kapag may dumadaang mga baboy damo, anumang hayop na dadaan doon, ay kusa na lang kinakain ng sawa. Napakalaking sawa, sapagkat napakalaking kahoy kung titingnan mo. Kaya pala hindi na umaalis ang sawa, sapagkat bandang dulo sa may mga puno ng kawayan na kung saan naroon ang pinakaulo ng dambuhalang sawa, doon din dumadaan ang mga baboy damo. Kapag ka napadaan doon sa may bunganga ng sawa, kusa na lang itong nilulunok, sapagkat inaakala nila na isang kuweba ang bunganga ng isang dambuhalang sawa. Sa pagkakataong yaon, nagugutom na ang mga gerilya. Kaya ang sabi ng aking lolo, huwag kayong mag-alala, meron na tayong makakain. Kumuha kayo ng palakol, palakulin natin ang isang bahagi ng sawa. Kukuha lang tayo ng kapirasong laman para ating makakain. Nag-umpisa na nga silang pumalakol sa katawan ng sawa. Nakakuha sila ng laman. Hindi man lang nararamdaman ng sawa na kinukuha na ang kanyang laman. Kaya busog na busog ang mga gerilya kasama ang kanilang opisyal. Tuwang-tuwa naman ang mga gerilya. Hindi na sila nagugutom. Kinabukasan, gutom na naman sila. Kailangan na naman nilang kumuha ng laman. Nag-atas ang opisyal na sundalong Amerikano ng isang gerilya na kumuha ng laman ng dambuhalang sawa. Sumunod naman ang isang gerilya. Habang pinapalakol ng gerilya
ang isang bahagi ng katawan ng dambuhalang sawa. Ito'y paulit-ulit niyang pinalakol. Hindi man lang pumunta sa ibang bahagi ng katawan ng dambuhalang sawa. Paulit-ulit lang siyang kumukuha. Hindi man lang siya lumipat ng ibang bahaging katawan ng sawa para hindi mamalaya ng sawa. Nanatili siyang kumukuha ng laman sa isang bahagi lamang hanggang sa inabot niya ang buto ng sawa. Kaya nang abutin na ang buto ng sawa, doon gumalaw ang sawa at gumapang ito. Kitang-kita nila napakalaking sawa nang mahawi ang mga damong nakakapit sa katawan ng sawa. Kitang-kita nila kinikilabutan ang lahat ng gerilya sa nakikita nila sa dambuhalang sawa. Napakalaking sawa, gumapang ito. Patuloy na gumagapang. Lahat ng kawayan ay nakatumba na. Lahat ng damo, kahoy na madadaanan, natutumba dahil sa laki ng sawa. Animoy malaking kahoy na hinihila ng traktora sa haba at laki ng dambuhalang sawa. Lihim nilang sinusundan ang dambuhalang sawa. Papunta na ito ng Agusan River. Nang makarating na ang dambuhalang sawa sa Agusan River, sumisid na ito sa ilalim, sa kailaliman, at hindi na nila napansin kung saan na pumunta ang dambuhalang sawa. Hinayaan na lang nila ang dambuhalang sawa. Hindi na nila alam kung saan na ito pumunta. Subalit, kinahapunan, may mga nakita silang tao sa tabi ng Agusan River na siyang nangunguha ng mga isda. Tinanong nila ang mga tao kung may napansin na isang dambuhalang sawa. Subalit ang sagot ng mga tao, may napansin sila mahabang kahoy na inaagos ng Agusan River papunta na ng dagat. Apo, ang nakita ng mga tao na inaakala nilang kahoy, yun na yung sawa, ang dambuhalang sawa. Napakalaki talaga ng sawa na yun. Hindi ko makakalimutan. Yan ang aking kwento sa iyo, Apo. Ang totoo kong kwento na nararanasan noong ako'y gerilya pa na nagsilbi pa sa ating bayan. Dito natatapos ang ating kwento. Ang totoong kwento ng aking Lolo Ingo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikinig ng aking mga kwento. Huwag po sana nating kalimutang i-like, i-share at higit sa lahat i-subscribe ang aking channel, Just the All Around.